Kasulukuyang nasa top 15 ang Republic of Korea sa mga bansang may mataas na GDP o Gross Domestic Product sa buong mundo. Ito ang isa sa mga kumpanyang sumisimbolo sa pag-unlad na ito. Mula sa simpleng simula, ngayon isa sa pinakamalalaking tagagawa ng barko sa mundo. Pagpasok nga namin dito sa kumpanyang ito, ito yung sumalubong sa amin. Isang robot na sa unang tingin parang wala lang. Pero yun palang ginagawa niya ay bukod sa nililinis ang sahig, ay pinupurify niya ang hangin na nilalanghap namin sa loob ng gusaling ito. Ganun ka-high-tech dito sa South Korea. Ang Pilipinas ay isa sa mga pangunahing kliyente nito na nakakuha ng kontrata para sa 12 naval vessels mula 2016. Here is the Digital Conversion Center, which is DCC. Okay. Okay. In here, we are researching for various virtual commissioning technology for the vessel. Is this a setup that helps guide the ship on its own? Is it automated? Is it AI driven? What is it? It is automated, autonomous driving, and also using AI-driven auto navigation. Isang cutting-edge technology na kanilang binuo para sa pagpapalakas ng puwersa ng defense at maritime sectors. 필리핀 국방부, 필리핀 해군이 Philippine Ministry of 장기적으로 Defense and the Navy is very interested in this planning and to those smart ships as well. So this year, for the first time, we are cooperating with the United States. And we are about building the unmanned resource, and I do believe that in the near future, that we will introduce these unmanned vessels, the new technology, and share this with the Philippine Navy. And we do hope that we can be an assistance to their journey for modernized vessels. Sa ilalim ng bagong pamunuan ng South Korea, binibigyang halaga at pansin daw ang pagsasaliksik at paggamit ng AI technology sa bansa. 지금 새로 작년에 들어서 We had a new administration. The Lee Jae-myung administration started last year. And with the Lee Jae-myung administration, we had an AI senior appointed. So this actually recognizes that the Korean government takes the AI technology as a very important element in this era. And that is why the Korean government focuses on actually applying and adopting this AI technology to the society and in turn, increase the national competitiveness. We are also trying to apply this to the shipbuilding shipyard in the Subic, Philippines as well, and hope that we can develop together with the Philippines in this process. Masigasig na sinususugan ng administrasyon ni President Lee Jae-myung ang artificial intelligence sa mga universidad. At 2 Pilipinong estudyante ang nakikinabang dito. Masigasig na isinusulong ng kasalukuyang pamahalaan ng South Korea ang AI o Artificial Intelligence sa curriculum. Change the dimension of the original vector. Sa ngayon, pasok sa top 5 ang South Korea sa larangan ng AI sa buong mundo. Kaya sinasamantala ng mga estudyante na makakuha ng scholarship dito. May 2 estudyanteng Pinoy ang kasalukuyang nag-aaral sa universidad. Ang scholar na si Jericho at ang working student na si Justin. For me, yung South Korea po kasi is one of the leading countries in terms po sa AI technology and innovation. Actually po, yung Korea po ay isa sa mga founding countries na nagkaroon ng AI policy na kung saan nire-regulate po yung paggamit and ethically use of AI. Isa sa mga itinuturo sa universidad, ang robotics. Currently ngayon, ano lang siya, inaaral nila kung paano magpalakad ng just like a person. Probably walk around, run around, probably jump. Pero kung kukumpletuhin mo yan with your arms, with your robotic arms, then you can emulate what a human can actually do. But this robot dog can actually just go forward, back, left, right, probably jump, Okay. and nothing else. Okay. So, pwede mo siya kabitan ng camera,
to check for survivors, to check for landslides, check for whatever you want to check. Pero wala siya magagawa at this current state. Okay. Kasi po yung AI, kailangan po siya i-train with the massive amounts of data para maging mas effective po ang isang AI, particularly po for the robotics. Sa kabila ng modernisasyon at paglaganap ng AI, may mga tradisyon pa rin ang South Korea na tila tao lamang ang makagagawa. Isang babae ang masusing nag-iingat nito. 이게 정말 100년 된 거예요. So this is a soy sauce that actually been made before the Joseon era. So it's over 100 years old. 시간장이 왜 있냐? It's all about preservation because this is the original soy sauce and the fermentation process makes it last for perpetually. 보존하고 가기 위해서. And therefore, I would actually put little amounts of the seed or the mother sauce into the new batch, therefore perpetuating and enriching the flavor of the soy sauces. 진짜인지 아닌지는 Because it is kept only in the family, that is why we know that it's genuine and it's authentic. 저희 이 구워질 발효의 시간장은 And it's very difficult to find one that's still preserved to this date. 이거는 정말 Hindi lang bilang recipe, kundi bilang pamana ng kasaysayan. Mas mahalaga pa raw ito sa ginto. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.